Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw ang pag-uusapan natin is yung Poco F7 Pro and ang tututukan natin sa video na to is specifically for gaming. Konting recap muna tayo mga kaboom sa specs niya kung sakaling hindi mo napanood yung video natin na in-unbox natin itong Poco F7 Pro. Meron tayo ditong 6.67 inches na AMOLED display na merong 3200 by 1440 resolution, meaning napakalinaw nito. Capable din siya ng up to 120Hz na refresh rate, 6000 mAh battery capacity. Yun nga lang ang madidisappoint siguro yung iba sa inyo, eh wala pa rin siyang bypass charging. Pagdating naman sa chipset is naka Snapdragon 8 Gen 3 na siya. Equipped na rin tayo ng 12GB na LPDDR5X RAM. Latest din yung UFS storage which is yung UFS 4.1. Available yung Poco F7 Pro in 256GB and 512GB na variants. Meron siyang 480Hz na touch sampling rate and 2560Hz na instant touch sampling rate. Ang ibig sabihin lang naman ito mga kaboom is very responsive siya for gaming. Syempre maganda din yung ating performance. Nakakuha tayo ng 1.8 million sa Antutu na merong 679,000 GPU score. Diretso na tayo ngayon sa game settings. Unahin natin dito sa Mobile Legends. Of course, kumpletong-kumpleto. Meron tayong ultra high frame rate and ultra graphics. At syempre, ano pa bang i-expect mo sa Snapdragon 8 Gen 3? Smooth na smooth talaga yung magiging gameplay nyo dito. Kahit uminit pa yung phone or kahit magdamag ka pang maglaro. Kung Mobile Legends lang naman yung pag-uusapan natin, kahit ilobat mo yung phone, hindi talaga maglalagyan. Kahit minuto pang magkaroon ng clash, okay na okay at kakayanin yan ni Poco F7 Pro. Sa totoo nga lang sa ganito kalakas na chipset, dapat hindi na natin pinag-uusapan yung Mobile Legends, pero syempre, alam ko karamihan sa inyo ang gusto makita is yung settings na available, kaya sinasama ko pa din. Next naman natin is Call of Duty Mobile, and dito pakiramdam ko hindi siya ganun ka-stable or hindi siya ganun ka-optimized pag nakasagad tayo ng settings. Under experimental features, may nakalagay dito na settings na ang tawag is super resolution, so meaning papagandahin lalo ng Call of Duty Mobile yung display ng game para talagang mas ramdam mo yung ganda ng graphics niya. The only problem lang is medyo malaki yung pag-drop niya. Like for example, 90 FPS tayo nag-i-start pero bigla na lang tayong bababa to 70. From 90 bababa tayo ng 60. So hindi naman bumababa ng 60 FPS yung game, pero yung pag-drop ng FPS from 90 to 70 to 80 medyo ramdam ninyo. At makikita nyo talaga dito sa gameplay hindi siya ganun ka-smooth. Pero don't worry, once na in-off nyo na siya, even isagad nyo pa yung other settings, magiging smooth na siya. As you can see, umaabot na tayo ngayon ng 120 FPS. So para sa akin, mas okay yung gantong settings dito sa game, and overall, mas na-enjoy kong maglaro ng Call of Duty Mobile. Pagdating naman ngayon dito sa Genshin Impact, pwede nating isagad to highest yung graphics and 60 yung FPS. Dito grabe, sobrang sarap maglaro ng Genshin Impact kasi ayun nga, bukod sa mataas at sagad yung graphical settings natin, kung naalala nyo, yung resolution ng mismong device natin ng Poco F7 Pro is nilagay natin sa WQHD+, kaya naman talagang napakalinaw. Ang sa tingin ko magiging problem nyo lang dito is pag medyo matagal na kayo naglalaro tapos mainit sa environment kung saan ka naglalaro, medyo makakaramdam ka na ng mga frame drops. So I suggest kung plano nyo maglaro ng mga high demanding games, including yung mga isusunod ko pa dito na games, tumapat kayo sa electric fan or maglaro kayo sa cooler environment or gumamit kayo ng mobile cooler. Ako ang ginagamit ko itong FlyDigi B7. Meron din akong B6X, yun yung merong clamp. Ito kasi is yung magnetic version niya. So hindi naman kailangan yung ganito rin kamahal na cooler yung gamitin nyo. Ang mahalaga is napapalamig niya kahit papano yung phone na ginagamit nyo para naman mas ma-enjoy natin ng matagalan yung mga high demanding games. And going sa next game is itong Grid Legends. So racing game siya kung familiar kayo sa Grid Autosport. So ito yung part 2 niya or ito yung kasunod ng Grid Autosport. So meron siyang dalawang settings, graphics na 30 FPS or performance na 60 FPS. Pero syempre gusto ko sagad yung graphics tapos mataas din yung FPS. So ang ginawa ko na lang is nag-tweak ako sa files niya para kahit na nakasagad yung graphics niya is pwede pa rin nating ilagay sa 60 FPS. And yung result, makikita nyo naman, sobrang ganda.
Next game naman natin is Diablo Immortals. So pwede rin nating isagad lahat ng settings na available, and ongoing ina-attack ako dito kaya nagmamadali akong ayusin yung settings. So hindi ako sobrang fan ng Diablo. Ang nilaro ko lang is Diablo 4 dahil doon sa story niya. Pero confident naman ako na kung fan ka ng game at maglalaro ka dito sa Poco F7 Pro, siguradong mag-e-enjoy ka dito. And sa around 20 to 30 minutes ako naglaro, since gumawa pa ako ng panibagong account, parang hindi ko naman napansin na uminit masyado yung phone. So may konting pagka-warm, pero hindi naman siya sobrang init. Itong next game natin, hindi ako sigurado kung may naglalaro sa inyo, pero sobrang na-intriga kasi ako, and at the same time, parang nagandahan ako sa action niya. And ang solid din ng graphics. Yung game na to guys is yung Bright Memory Infinite. So dati pa lang meron ng Bright Memory, pero itong Bright Memory Infinite, ito yung complete version niya. And napansin ko talagang mas stable siya and mas smooth laruin, mas okay siyang laruin compared dun sa predecessor niya na Bright Memory lang. Yung dati kasi parang test or parang alpha test something lang, medyo putol yung game. And hindi siya ganun ka-stable, hindi siya ganun ka-smooth. Pero itong complete version niya, talagang nakaka-enjoy laro. And parang game siya for PC or parang game siya for console. Next game naman natin mga kaboom is yung Call of Duty Warzone. And pagdating sa settings, ang ginawa ko lang dito is nilagay ko sa peak yung graphics and nakalagay naman sa high yung ating FPS. Sa ganitong settings, hindi siya ganun ka-smooth. Umaabot tayo ng 60 FPS pero most of the time nasa around 40 to 50 FPS lang tayo. Pero na-try ko na rin even yung mga gaming phones katulad ng Red Magic 9 Pro at Red Magic 10 Pro, hindi rin ganun ka-stable, lalo na pag naka-peak din yung graphics, tapos pag in-uncap mo palalo yung FPS, grabe yung drop sa performance and grabe din yung nare-reach na temperature ng mga cellphones. So ang suggestion ko na lang siguro pag ito yung nilaro nyo, ilagay nyo lang sa high yung graphics, tapos ilagay nyo lang din sa high yung frame rate. That way magiging mas smooth yung gameplay ninyo and hindi rin nagda-drop yung kanyang performance. Ngayon next game ulit tayo, punta naman tayo ngayon sa Wuthering Waves. So itong game na to, based on my experience, pakiramdam ko may problem din siya sa optimizations kasi parang wala pa akong nagamit na phone, including yung mga gaming phones at iPhone na talagang 100% smooth at walang pag-drop ng frame rate or walang drop sa performance. Pero ang masasabi ko lang dito sa Poco F7 Pro is hindi siya naman magiging unplayable para sa inyo. Mai-enjoy nyo pa rin yung game. Since yung mga FPS drops niya minor lang naman, hindi naman siya game breaker. Pero katulad ng Genshin Impact, kung ang plano nyo ay maglaro ng matagalan, siguro kung hours kayong maglalaro, I suggest gumamit kayo ng mobile cooler. Last game natin mga kaboom no, is yung solo leveling. So pwede nyo ding isagad to your heart's content yung kanyang settings. Pero personally ako, sa tagal kong naglalaro ng solo leveling, usually naka-low lang tapos naka 30 FPS lang since parang most of the time na nilalaro ko siya nanonood lang naman ako. Pag medyo mahirap lang yung level, dun ko kinakailangan na mag 60 FPS para mag manual mode. Pero kung plano nyo maglaro ng pure manual mode all throughout the game tapos gusto nyong sagad yung settings, expect nyo may mga mangilan-ngilan din na mga FPS drops. Pero again, pakiramdam ko sa optimization din yung problem nito, lalo na Netmarble yung developer nito, and usually pag mga ganitong type of game sa mobile, ang priority ng developer is monetizations. So may enjoy nyo naman yung game and very eye candy yung display, sobrang ganda, pero i-expect nyo na lang na may konti tayong problem pagdating sa performance dahil nga sa optimizations ng game. Pero syempre may factor din yung pagiging Snapdragon 8 Gen 3 na medyo prone sa pag-init. So yun lang mga kaboom, sana nag-enjoy kayo sa video natin. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.